Tara, parchowpan muna tayo. Doon muna tayo sa simple. Bali, naglagay lang ako ng konting mantika dito sa pan. Tapos, magigisa lang ako ng bawang dito. Yung iba gumagamit nga ng sibuyas pero ko hindi na. Tapos, kapag medyo brown na yan, ilalagay lang natin yung giniling natin dito. Pero yung giniling na ginamit ko dito is yung nasa lata lang na nabibili. Hindi man siya kasing sarap ng fresh na giniling pero pwede na rin. At least meron kang madadampot lalo na kapag palagi kang busy. Gisa-gisa mo lang yan, tapos lalagyan natin to ng paminta. Kayo bahala gano'ng karami ha. Tapos toyo, isang kutsara. Isang kutsara lang din dito sa oyster sauce natin. Chinese na vintage soy sauce nga pala yung ginamit ko dito ha. Pero pwede rin naman yung normal na toyo. Susunod na rin natin dito yung day old rice natin. Mga siguro lagpas to ng 1.5 cup. Hindi ko alam ha. Pero iba talaga yung sarap no kapag yung ginamit mo na kanin sa fried rice. Yung day old rice na talaga at hindi yung bagong saing. Pakasangag lang natin to mga par. Tapos maya maya ilagay na natin dito yung kangkong natin. Kung meron kayong carrots, isabay nyo yun sa paggisa. Pero kung wala, kangkong lang pwede na. Isangag-sangag nga natin to. Tapos bali, tinabi ko lang muna saglit yan kasi ipiprito ka nga dito yung itlog. Kapag medyo marami na yung puti niya, kumakapal na, tsaka lang natin siya hahaluin. Hanggang sa maging ganyan yung itsura niya. And then, isasama na natin sa kanin. Kaya bahala kung gusto nyo mag-scramble muna. Pero ako ganyan kasi talagang ginagawa ko. Tapos kapag luto na, lalagyan lang natin ng sesame oil. Parang sa kimchi fried rice lang. Ang hirap i-skip ng sesame oil. Pampasarap kasi talaga siya. Ayan, luto na. Kain na tayo ha. Ito yung niluto natin na chowpan. Yun o. Hotdog na rin nilagay ko kasi wala talaga ako makita ng siomai kahit saan ako magpuntang tindahan. Yun o. Tapos meron pala tayo ditong chili garlic oil. Nalagyan ko na ng toyo mansi. Po. Mm.